Pagkatapos nito, bumalik sila sa guild at nang makita nila si Hagor ay ipinakita nito si Eloland na mahimbing na natutulog sa mesa ng kanyang opisina. Ipinaliwanag ni Hagor na nag-iimbestiga si Eloland tungkol sa isang uri ng metal na mas mataas pa sa mithril at dahil doon, nakatulog siya sa ganoong kalagayan. Dahil dito ay sinabi ni Makoda na may gusto siyang ipasubok dito, kaya't ginigising nila ang elf at binigyan siya ng kutsilyong gawa sa mithril na ginawa mismo ni Soy, sa loob ng isang silid na puno ng tensyon at sinubukan ni Eloland kung talagang gumagana ito. Pagdiin niya ay nagawa nitong hiwain ang sobrang tigas na balat ng halimaw, lahat ay namangha at binanggit niyang kakaiba talaga ang pakiramdam ng kutsilyong iyon kumpara sa lahat ng nagamit niya. Lumingon siya kay Makoda at tinanong kung saan niya nakuha ang ganoong kahusay na kutsilyo. Di sinasadyang tinaas ni Soy ang kanyang maliit na kamay pero agad siyang pinapababa ni Makoda. Medyo kinakabahan at sinagot niyang galing lang ito sa ilang kakilala niya at lalong natuwa si Eloland, pero pinili niyang magpigil at ituloy ang kanyang trabaho. Habang ginagamit niya ang kutsilyo at masayang sinabi niyang sa wakas, madali na niyang mapuputol-putol ang laman ng halimaw at dahil doon ay tinanong siya ni Makoda kung gaano katagal ang aabutin. Sinagot naman ng elf na gusto niyang pag-aralan ng mabuti ang bawat bahagi kaya 3 araw siguro ang kakailanganin niya. Habang abala si Eloland sa maingat na paghiwa ng halimaw at napaisip si Makoda kung paano niya ito lulutuin, dahil duda siya kung kakayanin iyon ng kanyang lutuan dahil sa laki ng karne at nilapitan siya ni Fel at tinanong kung ano ang kanyang pinag-iisipan at kung plano pa niyang maghintay ng mas matagal. Sinabihan ni Makoda si Fel na wala silang magagawa dahil napakalaki ng hayop na iyon, sumang-ayon si Fel at iminungkahing pumunta muna sila sa dungeon habang hinihiwa pa ni Eloland ang halimaw at tumanggi si Makoda. Ngunit sumingit si Dora para suportahan si Fel na iginigiit na gusto rin niyang subukan ang kapangyarihan ng pagpapala ng Diyos ng digmaan. Idinagdag pa ni Fel na baka makapagtanggal din sila ng inip sa lugar na iyon at medyo nag-aalala. Pinaalalahanan sila ni Makoda na hindi iyon isang parke ng libangan at narinig ito ni Soy mula sa bag at tinanong kung ano ang ibig sabihin noon. Lumapit din ang dalawa at nagtanong kung nakakain ba iyon at pinapatabi sila ni Makoda pero biglang nagsalita si Soy, sinasabing gusto rin niyang pumunta sa dungeon at gumawa ng piyo-piyo dahil iyon mismo ang hiling ni Soy, napilitan si Makoda na pumayag. Sa ganitong paraan ay nakita natin silang nasa harap ng dungeon at kausap ang isang receptionist na miyembro ng guild. Ipinaliwanag nito na depende sa bawat adventurer kung gaano katagal sila mananatili sa dungeon, pero ang pinakamababang panahon ay 3 araw. Gayunman kung magtagal pa sila ay maaari silang manatili roon ng hanggang 1 buwan. Bukod pa rito ay ipinaliwanag ng receptionist na mayroong 30 palapag sa dungeon at hindi nila kailanman malalaman kung ano ang maaaring mangyari sa loob. Kaya inirerekomenda na magdala ng maraming pagkain at kung balak bumaba sa mas malalalim na antas, dapat gumamit ng mas malalakas na sandata at pagkatapos marinig ang lahat ng iyon, sinabi ni Makoda na nagbago na siya ng isip at mas pipiliin na lang niyang magpahinga at mag-enjoy sa lugar. Dahil dito ay ibinalik ng receptionist ang kanyang guild card at sinabi na maganda ang kanyang desisyon, ngunit sa kabilang banda sina Fel at ang iba pa ay nagreklamo dahil umatras siya kahit nasa lugar na sila. Ipinaliwanag ni Makoda na gusto muna niyang maghanda ng maraming pagkain para sakaling may mangyari, kaya kailangan nilang magtiis muna ng kaunti at papasagot na sana si Fel, pero tinanong siya ni Makoda kung ayos lang ba sa kanya na kumain ng mga hindi masarap sa dungeon. Dahil sa argumentong iyon ay natahimik si Fel pati na rin si Dora at inamin pa ni Dora na pagdating sa pagkain, wala silang maipagmamalaki laban kay Makoda at kinabukasan ay nagpunta sila sa pamilihan para mamili. Habang naglalakad sila sa kalsada ay naririnig nilang nagbubulungan ang mga tao tungkol sa kanila, pero sanay na si Makoda sa ganitong mga tingin kaya nagpatuloy lang siya na parang walang nangyayari. Maya-maya ay tinawag siya ng isang tindero at inalok na tingnan ang mga paninda. Lumapit si Makoda at pinagmasdan ang mga gulay at iniisip na mura ang mga ito kaya kumuha siya ng kaunti, na itanong din niya ang presyo ng karne at sinagot ng tindero na nagkakahalaga ito ng 1 gintong barya. Nagulat si Makoda sa sobrang mahal pero ipinaliwanag ng tindero na ang karne ng halimaw ay itinuturing na luho. Naalala ni Makoda kung gaano kalakas kumain sina Werner at ang grupo noon at napagtanto niyang tama nga ang sinabi ng tindero. Gayunpaman ay hindi na lang siya bumili dahil sapat na ang mga karne na nakukuha nila kay Fel at sa iba pa at habang naglalakad sa lungsod,
Napansin niya ang isang magic stove at nilapitan ito at nakita niyang may 4 itong lutuan at sinabi ni Fel na hindi na kailangan iyon at baka lang makaabala, pero tumanggi si Makoda at sinabing makakatulong iyon sa pagluluto niya. Lumabas ang may-ari ng tindahan at magalang na nagtanong kung nagustuhan niya ito at tinanong ni Makoda kung gaano kalakas ang lutuan. Sagot ng tindero ay may laman itong unang klaseng magic stone kaya malakas ito at ang pinakapangunahing tampok nito ay ang oven. Nang buksan ito ay ipinaliwanag ng tindero na dahil sa lakas ng oven, kaya nitong magluto ng isang malaking cockatrice at napaisip si Makoda at naisip kung gaano karami na putahe ang maaari niyang maluto gamit iyon at nagustuhan niya ang ideya. Ngunit nang tanungin niya ang presyo at nang malaman na 860 gintong barya ito ay agad na bigla siyang nawalan ng gana. Ngunit lumapit si Fel at sa pamamagitan ng telepatiya ay inutusan siyang bilhin ito dahil sa lahat ng sinabi niya, ang naintindihan ni Fel ay makakakain siya ng mga bagong masasarap na putahe at sumang-ayon din si Dora at pinilit siyang bilhin iyon. Dahil dito ay napilitan si Makoda na bilhin ang lutuan at kinagabihan, nagpasya silang gamitin ito sa unang pagkakataon at habang nagluluto ay tinanong ni Soy kung ano ang mga kalderong nasa mesa at ipinaliwanag ni Makoda na ito ay mga malaking kaserola at kahit malalaki na, sana raw ay nakabili siya ng mas malaki pa. Pero wala raw ganoon sa online shop at tinanong ni Soy kung ano ang laman nito, kaya binuksan ni Makoda ang takip at sinabi na iyon ang kanilang hapunan at nang halos handa na ang lahat, sinabi niya kay Soy na tawagin na sina Fel at Dora at ito ang dalawang matatakaw. Sumunod agad si Soy sa utos pero pinigilan siya ni Makoda at ipinaliwanag na maghintay muna at tulungan na lang siyang maghain ng pagkain. Nang matikman ng 3 matatakaw ang unang subo, sabay-sabay silang napasigaw na sobrang sarap at lambot ng ulam. Kinabukasan ay naghanda si Makoda ng pagkain na tatagal ng 3 hanggang 4 na araw para sa kanilang pagpasok sa dungeon. Sa tulong ni Soy at Dora at sa masusing pagbabantay ni Fel ay nagsimula silang magluto. Ang una nilang putahe ay mula sa karne ng General Orc at sumunod ay karne ng pulang baboy damo. Ang pangatlo ay Shio Rozo na mabilis nilang niluto at bilang pang-apat, gumawa sila ng miso soup gamit din ang karne ng General Orc at sa huli para sa hapunan, nagluto sila ng estofadong gawa sa karne ng Giberno. Pagkatapos ng lahat ay inakala ni Makoda na sapat na iyon para sa kanilang paglalakbay at habang tinitingnan niya ng may pagmamalaki ang kanyang mga niluto, hindi nakatiis ang 3 matatakaw at agad na kumain at pinatigil sila ni Makoda at para hindi na nila maubos ay itinago na lang niya ang pagkain. Kinabukasan ng umaga habang inaayos ni Makoda ang kanyang higaan, lumapit si Soy at binanggit na tapos na ang ipinagawa niya at inabot nito ang isang espada na gawa sa purong mithril. Nang masdan ni Makoda ng mabuti ay sinabi niyang makikita agad sa hitsura kung gaano ito katalas. Nagpasalamat siya kay Soy at iginiit niyang ngayon ay magagamit na niya ng maayos ang mga sandata na hindi niya masyadong pinagkakatiwalaan dati sa dungeon. Habang hinihimas niya si Soy ay biglang kumatok si Hagor sa pinto. Paglabas ni Makoda ay sinabi nito na tapos na raw nilang hiwain ang bangkay ng Earth Dragon. Tuwa-tuwa si Makoda at agad sinabi na pupunta siya roon ngunit pinigilan siya ni Hagor at seryosong sinabi na dahil hindi nagtatrabaho ang Guildmaster, siya ngayon ang naiiwang tambak ang trabaho. Pagkasabi noon ay umalis siya at kinahapunan ay pumunta si Makoda sa bodega. Pagpasok niya ay nakita niya si Eloland na nakaluhod at nakatingala sa langit habang may hawak na 2 bote ng dugo ng dragon. Lahat ay nabigla sa tanawing iyon at napaisip si Makoda kung maayos pa ba ang taong ito. Ngunit binaliwala niya iyon at tinanong si Eloland kung totoo bang natapos na niyang hiwain ang lahat. Sumagot si Eloland ng oo at ipinakita ang buong bodega na puno ng mga parte ng dragon at pagkatapos nito, hiniling ni Eloland na ibenta na lang ang mga bahagi sa guild at pumayag naman si Makoda. Isa-isang tinimbang at binili ang mga ito pero sa huli at ilang parte lang ang nakuha, na umabot sa halagang 3,800 gintong barya at nakita ni Makoda na marami pang natitirang bahagi, kaya nagpasya siyang itago ang mga ito. Ngunit sinabi ni Fel na hindi niya na kailangang pagtuunan ng pansin iyon ang mahalaga ay malaman niya kung nasaan ang karne. Lumapit si Makoda kay Eloland at sinabing huwag sanang sabihin na gusto niyang kunin lahat ng karne para sa sarili niya. Umiling naman ang elf at ipinaliwanag na nakalagay na ang lahat sa isang silid na nagyayelo. Nang makita nilang maayos ang lahat at isa-isang ibinigay kay Makoda ang mga piraso ng karne at pagkatapos nito, lumapit si Eloland kay Makoda at medyo nahihiya at humiling na matikman ng kaunti ang karne ng Earth Dragon.
Pumayag naman si Makoda dahil ipinangako na niya ito at tinulungan naman talaga siya ng elf sa paghiwa. Tuwa-tuwang tumalon si Eloland at agad na nagyaya na kumain sila sa bahay niya at sumang-ayon si Fel, sinasabing magandang pagkakataon iyon habang sariwa pa ang karne. Sa huli ay sabay-sabay nilang dinala si Makoda halos hatak-hatak papapunta sa bahay ni Eloland. Tinanong ni Makoda kung hindi ba dapat nagtatrabaho si Eloland ngunit ngumiti lang ang elf at binanggit na hindi iyon mahalaga at ang pinakamahalagang bagay daw sa buhay ay ang kumain, lalo na kung karne ng dragon ang ihahain. Pagdating nila sa bahay ni Eloland at inilabas ni Makoda mula sa kanyang magic storage box ang bagong lutuan, namangha si Eloland nang makita ito dahil isa ito sa mga pinakabagong modelo. Na-shock naman si Makoda nang malaman niyang may sarili ring magic storage box si Eloland. Ipinaliwanag ng elf na ang mga elf ay likas na malalakas sa mahika at noong kabataan niya, mahusay siya sa paggamit ng mahika ng mga halaman, hangin at espada. Dahil medyo naiinip na sa kwento ay nagsimula na lang si Makoda magluto, nilagyan niya ng pampalasa ang karne ng dragon at hiniwa ang mga gulay at iniluto ito sa olive oil at lahat sila ay sabik na naghihintay sa harap ng oven pati na rin si Eloland. Nang matikman nila ang luto ay sobrang namangha si Makoda sa sarap ng niluto niya, sinabi naman ni Fel na matagal na raw mula nang huli siyang makatikim ng dragon na ganito kasarap, at ipinaliwanag pa dapat daw ay mas marami silang napatay noon. Habang kumakain sila ay tinanong ni Makoda si Dora kung hindi ba ito maituturing na kanibalismo, pero ipinaliwanag ni Dora na ibang uri naman daw ng dragon ang Earth Dragon kaya hindi iyon ganun at sa sandaling iyon, napaiyak si Eloland sa sobrang tuwa dahil natikman niya ang karne ng dragon. Maya-maya matapos busugin ang sarili ay masayang inanunsyo ni Fel na kinabukasan ay pupunta na sila sa dungeon. Medyo nag-aalala at nagdesisyon si Makoda na maghanda ng mga alay para sa mga Diyos. Samantala sa langit ay pinagmamasdan siya ng mga Diyosa pero biglang dumating si Diyos Baanan upang paalalahanan sila na hindi sapat ang basbas ni Ninir para protektahan si Makoda. Dahil dito ay agad silang nag-alala at tinanggap ang tulong ni Hephaestus, na nagkaloob ng isang kakayahan sa depensa kay Makoda kahit ayaw pa niya. Kinabukasan ay dumating si Makoda sa pasukan ng dungeon na kung saan muli niyang nakilala ang receptionist na si Bianca, na ngayon ay naitalaga na roon at habang ginagawa ang kanilang rehistro ay hindi maalis ni Bianca ang tingin kay Fel. Pagkatapos ng proseso ay agad siyang hinihila ni Fel at Dora papasok. Habang naglalakad sila ay ipinakita kung paano tinititigan ni Bianca si Fel ng may paghanga at kinagabihan. Sumulat si Bianca ng liham kay Michaela kung saan ikinwento niya ang kalagayan sa bago niyang trabaho at pati ang muling pagkikita nila sa gwapo at karismatikong si Fel.